And then we will be going live. Okay lang po na nakakuan lang po kayo, hindi kayo naka-cam. Okay lang po yun. At least you can just participate sa ating pagbabasa kung kinakailangan. Ano po? Dito po tayo sa SDA Online Study Live. Sa page ko po ito na kung saan ay every study po na makuan po natin ay nandito po sa page ko sa SDA Online Study. So you can refer or you can share to others. Welcome po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na susubaybay po nitong ating series. Ito po yung Present Truth Series. Okay? Iba rin po yung mga studies natin online, katulad po ng biblical history, dealing with the book of Genesis. Pero ito po ay Present Truth Series na kung saan ay atin pag-aralan po ang mga myth in due season. Ibig sabihin yung medyo malaman na mga pag-aaral po sa Biblia. Okay, so ang ating pag-aaral ngayon ay pagbukas po ng ating isipan that God has communication. Mayroon po siyang communication for the church. Bilang iglesia ng Diyos, ay mayroon po siyang nais na ipabatid po sa atin. Kaya He has that communication mode na kung saan kung paano po siya mangusap sa tao. Ano? Kaya ang purpose po ng ating pag-aaral, to reveal the importance of the spirit of prophecy. Kasi bilang iglesia, sa atin pong doktrina ay mayroon po tayong tinatawag na the gift of prophecy, which is a gift from God para i-communicate po ang kanyang mga nais para po sa ating iglesia. Ngunit karamihan po sa atin mga Seventh-day Adventist ay hindi po masyadong na-appreciate yung mga kasulatan at mga sinulat po ni Ellen G. White. At mayroon pa po mga propesiya na hindi po natin naunawaan sa bilang mga Adventista. So, ang ating basis lang po rito sa ating pagtanggap at pagtanggi po ng mensahe ay, sabi sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So ito po yung basihan natin, na kung wala po siya sa Biblia at wala po siya sa spirit of prophecy, ay hindi po siya kinikilala at hindi tinatanggap na yan po ay salita ng Diyos. Walang liwanag po dyan. Ano po? So, the basis ng ating pagtanggap po ng doktrina ay ayon po sa law and the testimony. At kung sabi mo po natin ng law and testimony, yung law po ay galing sa word na Torah. Torah means the law or book of Moses. Yan po ang tinatawag na Torah sa Biblia. Ano po? At saka isa pa pong tawag dyan ay Pentateuch. Yung Pentateuch is the 5 books of Moses. Na kung saan yan po yung binasihan ng canonization ng Biblia, na kung saan ay mayroon pong tinatawag na apocryphal books na yun po ay hindi tinanggap sa Biblia. Okay? So ang ating Biblia po ay nagkaroon lang po ng 66 books. 39 books in the Old Testament and 27 in the New Testament. Total of 66 books. So outside of that 66, tinatawag po yan na apocrypha. Means hidden. Hidden books na hindi po siya tinanggap sa canonization. Okay. Bilang iglesia, ay ang Panginoon po ay nagpromesa. Ano po? Sabi po sa John 16 verse 13, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you things to come. So ang binanggit po dito is ang gender niya po ay masculine. Ano po?
na kung saan ay when He, the Spirit of Truth, comes, then He will guide you into the truth. Kaya bilang iglesia, ay bantayan po natin na mayroon pong darating na magpaliwanag ng kasulatan na kung saan ay karamihan po sa atin ay hindi nakaunawa. Okay? Because we have limited mind as human being. Now, before we pray, we have the prayer thought. Okay? Ito po ang nakasanayan natin na bago po tayo mag Bible study, we have the prayer thought o sa loobin sa pananalangin. Ito pong sabi ng Espiritu ng Hula, Testimonies for the Church, Volume 4, page 13, paragraph 1. Ang sabi po rito, thus are revealed the snares and devices of Satan, the importance of perfecting Christian character. So ito po ay pinapahayag yung mga silo ng kaaway, mga kanyang disenyo, kanyang mga strategiya, mga pakana, mga pamaraan upang mahadlangan ang pagiging sakdal ng ating karakter. Kaya nga po, the importance of perfecting Christian character and the means by which this result may be obtained, sa pamagitan po nito mga kapatid ay talagang maabot po natin yon. Thus, God indicates what is necessary to secure His blessing. Kaya pinapayag po ng Panginoon kung ano po ang mga dapat na gawin upang makamit natin ang kanyang biyaya, ang kanyang mga pagpapala. There is a disposition on the part of many to let rebellious feelings arise if their peculiar sins are reproved. So kung may mga peculiar sin po tayo, ay ayaw po natin na sansalain po tayo. Pero ang salita po ng Panginoon ay ito po ang magsansala sa atin na sabihan po tayo ng mali o tama ang mga bagay na ito na ating ginagawa. So the spirit of this generation is speak unto us smooth things. So sa henerasyon ngayong mga panahon mga kapatid, gusto ng tao ay kuan lang yung smooth things, hindi sila masaktan, yung okay lang, love and peace, yung peace and safety na message. Pero mga kapatid, paano po natin ma-appreciate yung warning? Kasi ang Panginoon po ay may warning para sa atin. So, we need not only the smooth things that we listen to. Hindi lamang yung mga bagay na peace and safety, ano po. Dahil ang Diyos po ay maghanda sa atin, kaya may warning. Sabi po rito, but the spirit of prophecy speaks only the truth. Iniquity abounds, and the love of many who profess to follow Christ waxes cold. They are blind to the wickedness of their own hearts and do not feel their weak and helpless condition. So ito po yung kalagayan ng tao na marami po sa atin na bulag na kung saan mga kapatid ay hindi po nakaranas o hindi nakaramdam na sila ay mahina at walang kakayanan. Okay? God in mercy lifts the veil and shows them that there is an eye behind the sin that discerns their hidden guilt and the motives of their actions. Kaya atin pong tandaan na sa ating patuloy na pag-aaral, mga kapatid, ay alam po ng Panginoon, He will send the Holy Spirit to guide us, kaya He has communication. Kaya ating pag-aaralan sa araw na ito, yung kung papaano ang Panginoon nagka-communicate sa atin. Okay? So atin muna hilingin sa Banal na Espiritu na siya po ang maging gabay natin sa ating pag-aaral. So let us kneel as we seek the Lord in prayer. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot ilengsyon at nagpapasalamat sa serye na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral sa present truth. At nais po namin malaman kung paano po kayo mangusap sa inyong bayan, na nawa aming ma-appreciate, Panginoon, ang inyong panukala
na bawat isa sa amin ay magkaroon po ng karunungan sa mga hula na inyo pong ipabatid at pakilala po sa amin. Sa pamagitan po ng seryeng ito ay amin pong maabot ang ninanais ninyong pagkaunawa sa mga kaganapan na magaganap sa hinarap, Panginoon. Bilang mga Seventh-day Adventist ay nais po namin na tuklasin ang mga bagay na nais po ninyo na ihayag sa inyong bayan, na marami po sa amin ay hindi pa po nakaunawa ng mga bagay na spiritual dahil kami po ay kulang sa pagkaunawa. Ngunit salamat na kayo po ay mangusap sa amin sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu. Ito ay aming maunawaan. Ito po ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa God's communication to His church, to His people. Okay? Sabi po sa Spirit of Prophecy, dahil ito po ay pagpakilala kung ano po ang pangungusap o paano nangungusap ang Panginoon sa ating iglesia. We have the gift of prophecy as a church. I assume that we are all Seventh-day Adventists and know our doctrine. But it says here in the Spirit of Prophecy, again, we are forewarned, mayroon pong babala, that there would be false prophets in the last days. Okay, mayroong mga mali o hindi mga huwad ng propeta sa huling mga panahon. Maari na sila po ay nagtuturo, mayroong mga hinuhula na mga bagay na mangyayari, kaya dapat alam po natin ang propesiya. Kaya si Ellen G. White as God's prophet, nagbabala na kung saan ay there will be false prophet. At kung may false prophet, ay mayroon naman po na tunay na propeta. Ano po? Sabi rito, and the Bible gives a test by which to try their teachings in order that we may distinguish between the true and the false. So ang Biblia po ay nagbigay sa atin ng mga sukatan kung paano po natin makilala ang totoo at ang mali. Sabi po rito, the grand test is the law of God. So ang pinakadakila, pinakamalaking test o pagsayasat o kilala kung ito po ba ay tunay siya or mali ay ang kautusan ng Panginoon, which is applied both to the prophesying and to the moral character of the prophets. So yan po isa sa ito po mga kaparaanan kung paano po natin matest yung propeta sa huling kapanahunan. If there were to be no true prophesyings in the last days, how much easier to have stated the fact and thus cut off all chance for deception. Dahil ang kaaway po ay magkaroon din ng deception. Kaya nga po itong mga palatuntunan ng Panginoon kung paano po makilala ang tunay na prophet, manghuhula sa Biblia at dito po sa ating kapanahunan ay atin pong makilala sang-ayon po sa kaganapan at kaugnayan sa mga sinabi sa Biblia. Okay? And then sabi po rito, than to give the test by which to try them as if there would be the genuine as well as the false. So kaya kailangan natin mga kapatid i-test yung all spirit. Kaya pinag-aralan natin. We cannot say false if we haven't learned yet. Hindi natin malaman ang isang bagay na mali kung hindi natin muna saliksikin at usisain kung ito ba ay nasusulat. Kaya nga po ay mababasa natin sa Spirit of Prophecy and the Bible that these are actually in line, in harmony with the Word of God or yung mga inihayag na Panginoon. So in Isaiah chapter 8, 19 and 20 ay mapapansin po natin na ang chapter 8 ng Isaiah
talks about the Assyrian Confederacy. Actually, mahaba pong prophecy dyan sa Isaiah chapter 7 and 8 actually. Magkarugtong po yan, Isaiah chapter 7 and chapter 8. At sinabi po dyan sa verse 20 na to the law and to the testimony. So during this time, this is the last days actually, na Assyrian Confederacy po ang study dyan sa chapter 8. Is a prophecy of the familiar spirits of the present time, na kung saan ito po ay patungkol sa ating kapanahunan, yung chapter 8. No? And the law is given as a test to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kaya ito po yung dakilang pagsisiyasat na kung saan ay kung hindi kaugnay at walang paghalintulad or tinatawag natin na mayroon po siyang harmony sa nasusulat, ay hindi, walang liwanag po sa kanya. Okay? Why say, if they speak not, if there was to be no true spiritual manifestation or prophesying at the same time? So ibig sabihin na kailangan pakinggan natin na kung saan, kung nagsasabi po ba ng totoo o hindi. Kasi maraming mga propesya or mga nagtuturo na nire-reject ng tao, pero mga kapatid, yun pala ay kaparaanan ng Panginoon na siya ay nangusap sa atin. Kaya dapat pakinggan natin. Ano? So yan po yung pabala dito, na dapat pakinggan po natin kung ano ang nahihayag, kung yan ba ay false or tunay. Okay, true. Kaya may dalawang naglalaban na this is actually a contention in the Bible history. Kaya pinag-aralan din po natin yung biblical history. Ano po? Dahil may dalawang idea lamang na naglalaban, mga kapatid. Ano? False prophets are to be known by their fruits. Sa kanyang bunga. In other words, by their moral character. Alam natin mga kapatid, yung Branch Davidian. Branch Davidian talaga po sa kasaysayan, yung si David Koresh, ay talagang nakita natin yung kanyang bunga ng kanyang karakter. Kaya we don't believe on those Branch Davidian. Yung Branch Davidian po ay kulto. Pag sinabing kulto, ayan po ay nagpakilala siya na huwad na Kristo. Kasi pinangalanan niyo sarili niya David Koresh. David Koresh, yan po yung naging leader doon sa Branch Davidian. Kaya mag-ingat po tayo sa mga lumalabas na grupong kagaya niyan. Ibig sabihin na kung mayroon taong nag-exalt, uplift ng kanyang sarili to be followed, then that is a cult. Kaya nga po, pinag-aralan po natin yung prophecy para maging maging aware tayo. So the only standard by which to determine whether their true or fruits are good or bad is the law of God. Okay, so yan po. So yan po yung magiging basihan natin na para maging handa po tayo bilang mga Seventh-day Adventist, ay dapat po alamin natin at kilalanin po natin kung siya po ba ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. So law-abiding citizen, na siya po ay taga-sunod sa mga palatuntunan ng ating Panginoon. So true prophets will not only speak according to this word, but they will live according to it. One who speaks and lives thus, I dare not condemn. Kaya kung ang isang tao ay nagsasabi ng ganito at hindi naman makikita sa kanyang buhay, ay hindi po yan tunay. Okay? So yun po yung kaparaanan para matest natin kung ito po ay tunay o mali. Okay? One who speaks and lives thus, I dare not condemn. It has always been a characteristic of false prophets that they see visions of peace. And they will be saying
peace and safety. Kaya marami sa ngayon mga kapatid na hindi gagawin ng Panginoon yan, mabait ang Panginoon. Hindi yan magkaroon ng Ezekiel 9. Oh. Ang Ezekiel 9 kasi kung pag-usapan yung Ezekiel 9, natatakot na yung tao. Kasi, turo yan ng ganitong grupo. Pero hindi nila alam na ito po pala ay turo ng Biblia. Okay? So, this is actually visible in our midst as Seventh-day Adventist na marong mga mensahe na dumarating po sa ating iglesia na nire-reject agad. Hindi pa nga alam kung yan po ba ay tunay o hindi. Ano? Kaya sabi rito, when sudden destruction comes upon them. So, hindi lang peace and safety ang mensahe, kundi there is actually an event that will happen na dapat nating paghandaan. Pero ngayon mga kapatid ay parang kampante na lang tayo as Seventh-day Adventist. Kasi sabi natin, dito na, ligtas na tayo dito as Seventh-day Adventist. Pero mga kapatid ay tayo yung unang hatulan. Basahin natin. Okay, basahin natin sa Biblia. Okay? 1 Peter. Okay, pakibasa po sa 1 Peter 4:17. Kung sino po ba ang unang hatulan bilang mga tao at ang Diyos ay sakdal na Diyos, ayaw niyang mapahamak yung bawat isa sa atin. Kaya mayroon pong paghukom na ipapataw po at pagkaloob ng Diyos na maipakita niya po sa sanglibutan na mayroon po siyang bayan na matuwid. Kaya mayroon pong paghukom. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 17. Sabi po rito, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung mula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? Okay. So yan po ay pag-uumpisa ay magkaroon po ng paghukom sa bayan ng Diyos. At walang ibang kumikilala na bayan ng Diyos kundi tayo, di po ba? Tayo po ay Seventh-day Adventist. At tayo po ay katuparan ng propesiya. Paano po natin nasabi yan? Dahil sa Revelation, atin po mamaya matuklasan at nasa kwan pala po tayo, nasa propesiya. Kaya ito ang nais ng Diyos na maalaman natin that we will be ready because we are partly and we will be a fulfillment of the prophetic events that are discussed or that had been given in the Bible. Kaya may mga given po dyan sa Bible na ang iba dyan ay hindi pa po natutupad. Kaya tayo na nag-aaral ng propesiya ay maging handa na maging kabahagi ng fulfillment of prophecy. Kaya ito po yung tinatawag nating prophetic guidance, na kung saan ay we have the guidelines wherein we are the partakers of the prophecy. Okay? Paano tayo mag-involve sa prophecy kung hindi natin alam? So we will be surprised. Okay? Sabi rito, the true will boldly reprove sin and warn of coming wrath. Prophesying which contradict the plain and positive declaration of the word are to be rejected. So, yan mga kapatid, no? Na kung saan ay may mga propesiya na kung saan ito po ay kaganapan, katuparan ng mga naitala sa banal na kasulatan. Ito po yung ating mababasa dito. A church with the gift of prophecy in it. Kaya tayo bilang Seventh-day Adventist ay katuparan po ng propesiya. Bakit? Ano nangyari po? Noong 1844 ay nagkaroon po ng great disappointment. At ito po ay natala sa Biblia. Okay, Revelation chapter 10 verse 10 to 11. Okay, pakibasa po sa Tagalog. Okay, dito po sa English, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it,
my belly was bitter, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Kung mayroon po kayong Bible, just follow me, okay? Revelation 10 verses 10 to 11. Revelation 10 verses 10 to 11, kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan at sinabi nila sa akin, kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari. Okay. So makita po natin dito na ito po ay naitala sa Revelation. At alam niyo po ba, noong October 22, 1844, ang nangyari po ay bago pa man maganap itong October 22, 1844, ay si William Miller ay nagkaroon muna ng unang hula na sinabi niya, it was actually 1843 that Jesus will come on earth. Pero naghintay sila 1843 ay wala nangyari. Kaya mayroon po isa sa mga pioneers, mga Adventists at that time, na nagsabi kulang yata ang ating calculation. Kaya dinagdagan po nila ng 1 year, okay? At nagbigay na po ng date, October 22, 1844. That day says, kanila pong nabuksan yung Daniel. Ang Daniel po ay mayroon pong propesiya doon na sinabi po doon sa Daniel chapter 8 verse 14. Okay, basahin po natin. At least mayroon po tayong background doon sa pangyayaring ito. Dahil ito po ay propesiya na itinala doon sa Daniel na binuksan po nila. Kasi sabi po dyan, I took the little book. Ang itong little book na ito ay the book of Daniel sa chapter 8 verse 14. Ito po yung kanyang binuksan at pinag-aralan at nagkaroon po sila ng calculation. At yun po ay nagtugma at nilapat po nila October 22, 1844. Okay, basahin po natin yung Daniel chapter 8, verse 14. Daniel 8 verse 14, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 hapon at umaga pagkatapos ay malilinis ang santuario. Okay. Ang kanilang pag-interpret po niyan ay unto 2,300 days based on the time prophecy. Binasihan po nilang Ezekiel chapter 4 verse 6. A day is to a year. So ibig sabihin, 2,300 years na ito po ay dumating 1844. Mula po yan sa pagpatayo po ng temple. Actually, nitrace po nila yan, pinag-aralan po nila, at hanggang dumating po sila sa calculation na October 22, 1844, ay may cleansing of the sanctuary. So we as Adventist ay atin pong alam yung sanctuary. Okay? That's why we as Seventh-day Adventists, we are the peculiar people who have a knowledge of sanctuary doctrine. At ito ang isa sa mga pilar. Pilar, ibig sabihin ay talagang haligi ng Seventh-day Adventist, yung sanctuary doctrine. Kasi ang ibang mga reliyon ay hindi po, wala po silang October 22, 1844 na cleansing of the sanctuary. Na ang pagkaunawa po ni William Miller at that time ay akala nila ang sanctuaryo ay sa lupa. Okay? Kaya naghintay sila. Nasabi nila, Jesus will come. Kaya tinawag po sila na Adventista. Okay? Pero ang araw ng kanilang pangilin at that time ay linggo. Kaya tinawag natin sila na First Day Adventist. Okay. Paglapat po ng October 22, bago pa man po yan, ay bininta po nila lahat.
Okay? Okay, mayroon po bang tanong? Sige, at alsa lang kayo ng kamay kung mayroon po kayong tanong. Ano po? Sige po, Sister Veronica. Any question? Yes. Brother, sabi niyo po is 2,000, ano ba na? 2,000, 2,300 opo, days. Yes. 2,300 years. Paano po siya naging 1844? Okay, balikan niyo po. Ikuan niyo po yan at 1844. Okay? So balik po sa pag-trace. Okay? Actually, nag-umpisa po yan for yung kung i-trace natin back ay nandun po yung pagpatayo po ng temple. Okay? Na kung saan ay it was actually traced na kung i-plus mo po, halimbawa, ilang taon na 1844? 1844. So you go back, you add, okay? You add years sa 1844. Okay? Ilan 'yon? Okay, mag-add po tayo or minus 2,300 days minus 1844. Okay. Ilan 'yan? Wait lang po. Okay. So dito po ay ikwa na po natin, i-trace na natin kasi may date na po sila na ilagay. So we will get the 2,300 days kung paano po nila ito kina-calculate. Pero there are actually mga clues how they come up with the date. Bakit naging 1844 po? Okay? So 2,300 days or years minus 1844, ilan yan? 456. Okay, 456. At may nangyari po na 456 ano. So ibig sabihin ay dapat po ay kaya nagkuhan po sila ng 1843 kasi yung pagkaroon po ng pagpatayo ng templo kay Artaxerxes, the command that the temple will be established, yan po yung starting point. It was actually 457. Okay? That is actually before Christ. Okay? So this is BC. So 1844, okay, 1844 plus, okay, 456 or 57. Actually, 457, yun na po yung pagpatayo. There is a command from the Persian king through Artaxerxes that the temple of Jerusalem will be established. Yun po yung starting ng 2,300 days na kung saan nag-come up with po sila doon sa 1844. Okay? We have the different study on that para atin maisa-isa talaga kung ano po ba yung sa chapter 8 ng Daniel po yan at chapter 9. So it's a deep study, but our point here is actually to desecrate or to tawag nito, ating himayin kung ano po ang nangyari, bakit nagkaroon po ng Seventh-day Adventist. So ang 1844 is a starting point where nagkaroon ng great disappointment kasi ang pagkaunawa po nila na darating si Kristo. Pinagbinta nila lahat ng mga ari-arian at dumating yung midnight. Walang dumating na Kristo. Kaya yung tinatawag na midnight cry. Midnight cry. Kasi na-disappointed sila. They had been disappointed. Kaya ito ay sabi dito sa Revelation, ang natira po mga kapatid sa mga Adventists dati ay 30 na lang sila. Nagpatuloy na nag-aral. Kasama doon si Ellen G. White. At pinag-aralan po muli nila at natagpuan po nila itong Revelation. Nabasa nila sa Revelation na
ito pala I took the little book out of the angel's hand and ate it up. Kinain nila pinag-aralan nila yung aklat ng Daniel. At matamis sa kanilang panlakasa. Kasi they are inspired to wait for the second coming of Christ. Pero nung dumating na sa panahon na yun, na dumating yung date na kanilang tinakda na cleansing of the sanctuary, ay mapait. Na-disappoint sila. Ang ilan sa kanila ay hindi nagpatuloy. Itong 30 na pioneers na nananatili, nananalangin, nagtiwala ng Diyos ay mayroong revelation sa kanyang iglesia. Ayun po ang nangyari na kung saan ay and he said unto me, mayroon pong mensahe, thou must prophesy again before many peoples. Kaya dito na-establish yung Seventh-day Adventist. Okay? So dito po nag-guide yung ating iglesia. Kaya ang Diyos ay nangusap sa pamagitan ng hula, sa propesiya. Kasi kung hindi po sila nagkaroon ng disappointment, ay hindi po sila nagpatuloy ng nag-aral. So na-disappointed na lang sila, na-discouraged na sila. Pero yung mga nagpatuloy, nag-aral ng propesiya at kanilang naunawaan, ganun pala, matamis. Yes, matamis sa ating panglasa. Pero ito po pala ay hindi tugma ang ating pagkaunawa. Ibig sabihin, there is a misinterpretation. Misapplied. Ang date, tama. Pero yung application, mali. Bakit? Dahil ang sanctuary yun na kanilang napag-aralan at ang kanilang paglapat nito ay sa lupa. Hindi nila alam at naunawaan nitong ating iglesia sa ngayon, Seventh-day Adventist, na 1844, October 22, si Kristo ay pumasok sa most holy place to open the seventh seal. Okay? Yan po ang pag-aaral sa Revelation chapter 4 na mayroon po doong seventh seal na binuksan. Yun po there is a door open in heaven na si Kristo ay pumasok doon upang siya po lamang ang magbubukas ng libro, talaan ng lahat ng mga pangalan na namatay for the investigative judgment for the dead. Yun po mga kapatid. Actually, karugtong po yun sa mga kasaysayan na ating mapag-aralan sa seventh seal, na kung saan yun po yung libro, talaan ng lahat ng mga pangalan ng mga namatay. Kaya mayroon pong tawag natin cleansing of the sanctuary. Paano ang pag-cleanse? Lilinisan po ang aklat doon sa sanctuaryo. Dahil nandun po lahat ng mga record ng mga namatay. Kung siya po ba ay nagpatuloy, kung hindi. Or hindi, mga kapatid. Kaya tanggalin ang kanyang pangalan doon. Kaya yung hindi mabuhay sa unang pagkabuhay, yun po ay tinanggal ang kanyang pangalan doon sa Book of Life. Ayun po mga kapatid, yun po yung cleansing of the sanctuary na hindi nila naunawaan at that time. Ngunit ang Diyos ay nangusap sa mga natira, mga nalabi. Kaya kinilala sila na remnant. Okay? Na remnant sa mga Millerites. Kaya in every generation, in every truth that is being revealed, there will be remnant. Mayroon pong nalabi na mga naniniwala. Kaya dito sa ating iglesia, mga kapatid, ang iglesia natin ay lumubo. Naging mountain. Naging mountain po siya. Kaya, kaso lang, sabi ng iba, ganito naman ang mga Adventista. May mga masama din dyan. So, hindi lahat pure. Kaya, katatawanan tayo sa labas. Kaya nais ng Diyos, linisin niya. Kaya mangusap siya sa pamagitan po ng propesiya. Kaya sabi rito, prophesy again to many peoples.
Bakit hindi siya lahat? Ibig sabihin, pag many peoples, mga kapatid, hindi niya maabot lahat. So ang purpose po ng Seventh-day Adventists is actually to many nations. Many people, but not all people. Mayroon pa po paglilinis. Kaya mapag-aralan po natin yan. Na ang sinabi lang po sa propesya na itong itatayo na grupo muli pagkatapos ng great disappointment kasi na-discourage po sila, na-discourage sila, itong mga remnant na nagpapatuloy na nag-aral ay natanto nila, nalaman nila na prophesy again, mag-prophesy again. Kasi ang pagkaunawa sa sanctuaryo o cleansing of the sanctuary ay hindi klaro. Hindi tama ang pagkaunawa. Kaya tinama po yun. Kaya ito ngayon ang Seventh-day Adventist has the correct understanding of the sanctuary. Na Christ entered on the most holy place October 22, 1844 to start the investigative judgment for the dead. Kaya mayroon po tayong mensahe na the judgment has started. Yan po ang three angels message sa Revelation chapter 14 na yun na nga po yung first angel, second angel, na kung saan ito po ay patungkol sa judgment. Doon pa lang po sa una, I fear God and give glory for the hour of His judgment is come. So, ang judgment ay mag-umpisa sa atin. Bilang iglesia na kung saan dito po ay lumabas yung tinatawag natin na iglesia. Okay? Now, the importance of the spirit of prophecy. Dito po sa Revelation, kaya sa Isaiah, yung sinabi ko po kanina, bakit sinabi doon sa chapter 8 na to the law and to the testimony? Because there is actually a prophecy from chapter 7 and 8 regarding the Assyrian Confederacy and the growth of Christianity. Na kung saan dito pa lang sa chapter 7, may kwan po rito, may prophecy. Ano? Prophecy po ito para sa ano? Para sa bayan niya. Okay. Basahin po natin yung Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 21 to 22. Isaiah 7 verses 21-22. Sa araw na iyon, ang isang tao ay mag-aalaga ng goyang baka at ng 2 tupa. At dahil sa ganang gatas na kanilang ibibigay ay kakain siya ng keso, sapagkat ang bawat isa na naiwan sa gitna ng lupain ay kakain ng keso at pulot. Okay, so propesya po ito mga kapatid. Ano po? Nga sabi rito, and it shall come to pass in that day. Oh. So ito po ay pag may marinig o mabasa po tayo na in that day, it is a phrase of a prophetic period of time na darating. Ibig sabihin na may darating na panahon o pagkakataon na mayroong isang tao. A man shall nourish a young cow. Ano po bang nakukuha sa young cow? At saka sheep. Di po ba pag pinakain mo po yan, anong makukuha mo? Milk. Okay, milk. Very good. Okay, so milk po. Ano? Kaya itong tao, a man shall nourish the young cow. Young cow siya, malaki siya, di ba? Pero bata pa. Okay. Itong sheep naman, two sheep, ay mature na siya. Okay? Pero maliit. Okay. Ano kaya ito? Parang hindi natin manawaan ano ba ito? Anong ibig sabihin nito? Bakit mayroon diyan tao na magnanarish sa young cow at saka two sheep? At saka sabi rito, and it shall come to pass for the abundance of milk that they shall give, he shall eat butter. Ano po bang butter? Di po ba yung butter is churned milk po siya? Na-process na po siya para maging solido siya?
Okay? So dahil sa karamihan o dami ng gatas. Kasi ang gatas po nanggaling doon sa cow at saka sa sheep. So marami yan. Kaya naging butter at honey. Ang honey matamis. Shall everyone o anong kaugnayan nito sa mga tao? Kasi everyone eat that is left in the land. Yung matitira sa lupa ang makakain nito. So ito po ay propesiya that is a universal dairy. Ang buong sanglibutan po ang makakuan nito, benefit nito mga kapatid. So tingnan po natin sa spiritual application dahil prophecy po ito. Hindi po siya literal na young cow at saka yung two sheep. Kundi ito po ay mga simbolo na kung saan, kung papaano pakakainin ang tao. Spiritual. Okay. Tingnan po natin ang pag-aaral na ito. Kasi sabi rito, eat and live. Free. Dahil free po ito yung binigay ng Panginoon. Okay, tingnan po natin. The universal dairy. Okay. Kaya mangusap ang Panginoon sa kanyang iglesia na kung saan ay pakakainin o painumin sila ng gatas. Pero lagi na lang maggatas mga kapatid. Kung ang bata ay lumago na or mag-mature na, kailangan niya po ba ang gatas? Di po ba? Kailangan naman, medyo meat naman, medyo matigas naman siya. Kaya sa karamihan, sa dami ng gatas, God will cause us to eat meat, yung churned milk, kaya butter. Okay, tingnan po natin. Sa Isaiah, ay kung balikan po natin ang Isaiah chapter 7 verse 14 and 15, Emmanuel, he is given a special diet. Binigyan ang Panginoon ng special diet. As John the Baptist, nakatulad kay John the Baptist, mga kapatid, ang kanyang pagkain ay special. Okay? But history showed that Christ did not just eat milk and honey during his earthly days for him to be able to choose good and shun evil. Kasi ang reason dito bakit kakain daw siya ng butter and honey ay actually to choose good and evil. Yang literal po ba na milk and honey or butter will cause you to you have the ability to choose evil, to choose good from evil? No. It could be that it will be actually a spiritual food. The food which is the doctrine or tinatawag nating katotohanan. The truth that is actually the milk. Okay? What makes him wise, mga kapatid? Sabi rito, it is the word of God that made him wise enough to choose good and shun evil. Okay? So actually, ito po ay propesiya na yan po ang nagpapakilala na si Jesus Christ will actually subsist not only physically but also spiritually, will be fed with the word of God, that he will be wise to choose good and shun evil. So ang pagkain dito, ang milk dito mga kapatid, ay katotohanan o the word of God. Okay? So ang butter dito na pinag-usapan din mga kapatid, ay yan po ay processed food or matitigas. Ibig sabihin, malaman. Butter na siya, hindi siya milk. Okay? And then honey is actually sweet. May kwan po yan, masarap. Kaya kung tayo po ay nag-aaral ng prophecy, ay ito po yung medyo deep, medyo kwan po siya malaman. Kaya butter na po ito. Hindi lang po siya na basta-basta lang na milk. Kung bata ka pa, kailangan mo po talaga ng milk. Pero at this point of time, na you are already mature enough, then you need
para lumago ka, para maging malusog, ay kailangan po natin medyo malaman naman. Okay? So ito po yung nais ng Panginoon na ipaunawa po sa atin, na yung bakit nagkaroon ng abundance of milk, dahil doon sa tao na pinayaman niya po yung young cow at saka yung uh, two sheep. Two sheep, mga kapatid. At ating malalaman mamaya kung ano po yan. Okay. Now, what honey and butter symbolize? Ito po yung sinasabi natin. Honey and butter are used as symbols of doctrine or truth. Okay? Revelation chapter 10, 8 to 11. Ito po yung nabasa natin doon, na matamis as honey. Okay? So, yung propesya ay honey po yun. Okay? Gives us the meaning of honey and experience of the disappointment in the early years of Adventism. Kaya dito po, mga kapatid, ay lumilinaw ang ating pagkaunawa. Yun pala. So ibig sabihin itong butter and honey are spiritual food. Okay? Para malaman natin ang mabuti at ma-reject natin yung masama. Okay, so the message of the sanctuary, as sweet as honey, but bitter in their belly. Yan po yung nangyari noon. So ang doktrina ng patungkol sa sanktuaryo ay matamis as honey, pero naging bitter siya dahil nagkaroon ng disappointment. Dahil ang pagkaunawa po nila ay hindi tugma. Ang aplikasyon noon ay hindi po. Dahil ang sanktuaryo na kanilang tinutukoy ay hindi lupa, kundi doon sa langit, that God will actually have investigation. Okay? Malinisan yung talaan ng pangalan ng lahat ng mga namatay na namuhay dito sa lupa. So, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous, more to be desired are they than gold. Yeah, that much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. So yan po yung salita ng Panginoon. So ang salita ng Panginoon dito, mga kapatid, ay represented by the butter and honey. Okay. So honey is the ingredients that can make the milk sweet. Butter must also symbolize truth. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither ye now are ye able. So mga kapatid, sa mga bata pa, baguhan pa lang, kailangan ng milk, sorry. Okay, kung bata ka pa lang, bago ka baptize, kailangan mo ng milk. Okay? Pero kung nagtagal ka na sa Seventh-day Adventism, ay lagi na lang milk, baka panis na yung milk na yan. Kaya kailangan mo ngayon ay butter and honey. Ito po yung paraan ng Diyos para tayo lumago. Hindi lang po puro milk hanggang tumanda ka, milk pa rin. Hindi po yan ang plano ng Panginoon. Ito po ay how God communicate to His people. Kaya dito ma-appreciate niyo po yung spirit of prophecy. Kasi yun po pala yung butter and honey, na kung saan ay nais ng Panginoon, i-fed niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng propesya. Kaya may spirit of prophecy. Pero karamihan sa mga Seventh-day Adventists are not reading the spirit of prophecy. Kaya puro lang milk. Kaya ang iba ay naumay na. Wala na sa iglesia. Kasi alam ko na yan. Puro lang ganyan eh. Puro lang sermon ganyan. Pero saan ba yung laman? Malaman naman. Bigyan nyo naman kami ng pagkain na medyo malaman. Kaya sabi po rito, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Sa mga bata, siyempre, kwan pa lang yan. Medyo mababaw pa lang. Pero habang lumalago tayo spiritually, ay medyo kailangan na naman natin yung matigas. Kaya yung prophecy ay yun po ay para sa mga mature.
Kaya ay nag-request naman ng mga kabataan natin dito na mag-aral po ng medyo deep. Ha? Mayroon tayong series para doon sa mga may integration po ng mga malalim. Pero yun po ay milk na kung saan ay mag-prepare po sa atin na maging handa po tayo to eat the butter and honey. Okay? So yan po mga kapatid, yung milk is for baby. Ah, for everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hebrews chapter 5, 13 and 14. As newborn babes desire for sincere milk of the word, that ye may grow thereby. 1 Peter 2:2. So here Paul and Peter gives us the answer. What is milk? Okay, klaro ano mga kapatid? Any reaction to that? Tama po ba? O ano pong masasabi niyo? Ano po? Okay naman po, brother. Okay, so yan po ang dahilan kung bakit pag tayo po lumalago sa iglesia ay dapat po natin kumain ng butter and honey. Hindi siya literal, kundi ito po ay physical, spiritual. Spiritual na pagkain po na kung saan ito na po yung two sheep and then yung cow. Ito po yung sources ng milk. Okay. Ngayon, tingnan po natin kung ano po bang sources ng milk natin spiritually. Okay. Close reasoner and logical thinker are few. For the reason that false influences have checked and the development of the intellect. Kaya kung tayo po ay may spiritually logical thinking, kung ang milk po ay nanggaling dito sa young cow at saka two sheep, saan po nanggaling yan spiritually? Hindi po siya literal na baka or yung karnero. Okay? The above statement admonish us to be close reasoner and logical thinkers. Since milk and butter is a churned milk, okay, are symbols of the doctrine, we can now conclude that the two sheep and young cow are the ones to produce the milk for us, but butter, strong meat, or deep things of the scriptures. Ibig sabihin, yung cow na yan ay pinanggalingan ng milk. Kaya yan po ay pinanggalingan ng mga doctrines, mga katotohanan. And since we only have two sources of doctrines, namely the Bible and SOP, Spirit of Prophecy. Okay. Bible, two books bind together. So yun po mga kapatid, kasi ang Bible po, dalawa di po ba? Old and New Testament. Kaya two sheep po siya. Pero ito po siya ay old na, mature na. Kasi ang Bible, tagal na yan. Okay? Sinulat na matagal na. Okay. Ang SOP naman, young cow. Bata pa, pero voluminous writings ni Ellen G. White yan. Nandyan yung galing milk. So, ito ay may mga katotohanan. Kasi sabi doon kanina sa binasa natin, sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law. To the law, ang Biblia yan. Okay? Testimony. Spirit of prophecy yan. So, ito ngayon, two sheeps, the Bible, young cow, writings of Ellen G. White. So these are actually the sources of milk na sa karamihan nito, we are now able to eat butter. Dahil deep na po yan. Pag mag-combine po ito, the milk of the sheep, the milk of the cow will combine together, marami yan. So out of that abundance of milk, we can eat butter. Churned, that is processed. Kaya mayroon pong lalaki na nag-nourish. There is a prophecy that there is a man. Kaya sabi doon sa
sa binasa natin sa John 16. Howbeit, when I go to the Father, I will send you the Spirit, and when He comes. So gagamitin ng Panginoon, lalaki, to interpret the Scripture. At ito po ang fondasyon ng kanyang pagbuo ng butter. Kaya naging butter po siya, because it is actually the interpretation of the spiritual man that God has chosen to interpret. Okay? Kaya nga po, mayroon po talagang interpreter ang Bible. Okay? Mayroon pong ipadala ang Panginoon na interpreter. Okay, nag-alsa ng kamay, sige po. Sige, Sister Veronica, kung may tanong. Sabi niyo po, masculine po, ibig sabihin lalaki. Babae Yes. naman po sa Ellen G. White. Yun ang sabi. Okay. So si Ellen G. White, babae. Pero alam niyo po ba na si Ellen G. White ay mayroon pong na-predict? Okay. Mayroon po siyang sinabi na mayroong darating. Ito na po ang sunod na pandyan, na mayroon pong another na sinabi niya. Somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And when he comes, ito na po mga kapatid, yung nakita niyo po ito sa Golden Bowl. Okay, sa Golden Bowl, Zechariah chapter 4 naman po ito. Pero sumubra po tayo sa panahon. Paano kaya to mga kapatid? Hindi pa tayo nakalahati. I'd like to apologize dahil ito po ay talagang napakalalim po siya. Dapat po natin talaga unawain ito po ay dito pa lang tayo sa Golden Bowl, na kung saan ito po ay isang kaparaanan din na maunawaan natin that there is actually a mode of inspiration. Mode of inspiration, ibig sabihin, may modo ang Panginoon, may method ang Panginoon kung paano siya mangusap sa kanyang bayan. Sabi doon sa Amos 3, verse 7. Pakibasa po ng Amos 3:7. Para masagot natin yung tanong na yon, okay? Amos 3:7 po. Wait lang po. Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Okay. So God will not surely do anything unless He will reveal it to the prophet. So may propeta po siyang magre-reveal ng lahat. Si Ellen G. White, mga kapatid, ano po ba ang kalagayan? Ano po ang ginawa ni Ellen G. White? Marami pong vision si Ellen G. White. Ano po? So, sa lahat po ng kanyang mga vision, ay halo-halo po yun. Hindi naka-arrange. Hindi po siya naka-arrange actually yung mga vision ni Ellen G. White. Pero itong lalaki na he will nourish, sabi nga po doon sa binasa natin kanina sa Isaiah chapter 7, verse 22, na a man shall nourish the what? The young cow and the two sheep. So ibig sabihin may magna-nourish nitong spirit of prophecy in the Bible, na kung saan siya po ang mag-interpret. That's why we have this study ngayon. Itong pinag-aralan natin ngayon, mga kapatid, hindi ako ang nagturo nito, kundi yung tao na sumulat nito, na he explained it based on the inspiration that God has given him. Okay. Dahil ito po actually yung prophecy sa Zechariah, okay? Na ito na po yung comparative natin na study. Dito sa Isaiah chapter 7 verses 21 and 22 ay parallel po siya dito sa Zechariah chapter 4 1 to 14. Na itong two sheep ay katumbas po siya ng two olive trees in Zechariah 4. At yung young cow na ito ay katugma po siya or in harmony o parallels po siya dito sa Golden Bowl sa Zechariah chapter 4. Kaya sa TM, okay, sa TM po,
testimonies to ministers. Kaya kami ng mga pastor, mayroon ding mga testimonies din. Ano? As a testimonies for the ministers, page 188. Ano pong sabi sa testimonies for minister 188? Pupunta muna ako doon mga kapatid sa tingnan ko kung nandito po. Okay. Okay, hindi ko po nasama dito yung TM, Testimonies to Ministers, page 188. Okay, basahin ko po dito sa Spirit of Prophecy. Okay. TM, Testimonies to Ministers. Okay. Page 188. Kung inyo pong ilista nyo po dyan para at least mabasa nyo po yung sinabi ni Ellen G. White na mayroon pong sinabi dito sa Ellen G. White na dapat natin pag-aralan. TM 188. Okay. I-share ko po sa inyo para at least makita nyo po. Okay. Ito po yung sulat ni Ellen G. White. Okay? Read. Ano pong sabi? Read and study the 4th chapter of Zechariah. Okay? So sinabi niya po yan. The 2 olive trees empty the golden oil out of themselves through the golden pipes. So nakita niyo po kanina doon sa picture na mayroon pong 2 pipes. Ano po? Ito. May 2 pipes po siya. Okay? Ito. They draw the oil from the 2 olive trees. Itong olive trees na ito, Old Testament and the New Testament. Okay? Na itong 2 pipes na ito, they are drawing the oil from the Bible, okay? From the Old Testament and the New Testament, and then they will actually empty themselves and put it in the golden bowl. Ang golden bowl na ito ay reservoir. Siyang depository of all truth. Kung dito sa larawang ito, ang milk nila ay yun ang katotohanan na was actually processed by this man. Okay? He nourished the cow, the young cow, and the 2 sheep para magkaroon sila ng maraming gatas. The truth. Okay? Dito naman, sa golden bowl, nandyan lahat ng oil, olive trees, galing sa Biblia. Okay? So, if you want the church to be lightened, because this is actually candlestick, yung candlestick is a symbol of the church. At mayroon po diyang 7 pipes. Ito. Yung 7 pipes na ito po yung nagsusustain ng oil sa church para yung church ay magliwanag. Ngayon ang tanong, bakit ngayon ang ating church ay naindap-indap? Hindi yung may mga membro tayo sa iglesia nawawala na ano ba? Hindi siya talagang faithful. May mga unfaithful tayo mga members sa church. Kasi mga kapatid ay ang suporta siguro ng oil, ang pagkain na pinapakain sa church ay hindi na galing doon sa golden bowl, kundi galing sa head bowl. Private interpretation. Kaya doon sa pag-aaral sa Ezekiel 4 ay mayroon pong 7th. 7th na after ng 6th grain sa Ezekiel 4 ay mayroon pong pang 7th. Okay? Yung 7th is actually the interpretation na pure. Hindi po siya head bowl. Hindi po siya galing sa head bowl. Kasi lahat ng mga pastor may utak. Ngayon, kung tanungin mo ang isang pastor, ikumpara mo ang kanyang sinabi doon sa isang nagsabi din sa iyo,
ay magkaiba. Bakit? Hindi sila nagdodraw ng oil nila from the golden bowl. Kung ang gamitin nila ang spirit of prophecy, pariyo lang yan. Ang spirit of prophecy ang nagpapa-explain dyan, ang nagpapaunawa sa atin. Hindi yung sarili mong pag-unawa. Kasi private interpretation na po yan. Kaya as a church, we have the spirit of prophecy to guide us para magliwanag ang ating iglesia. Pero dahil hindi ganun ang sinunod, mga kapatid, kahit marami na tayong membro sa iglesia, hindi tayo maging liwanag sa sanglibutan. Yan po ang kalagayan natin. Kaya ayaw ng mga pastor ito pag-aralan, iwan ko ba? Kasi matamaan yung pride. Kasi may pride yung mga pastor eh. Ibig sabihin, mali yung tinuturo ko. Ganon. Ganon po mga kapatid. Sa akin po, naranasan ko yan. Kasi I study theology for 2 course pa yan mga kapatid sa pag-aaral sa theology. Pero mga kapatid, yung napag-aralan ko na yon ay hindi po tugma. Kasi may mga many lesson to learn. Many to unlearn. Marami po ang dapat i-unlearn. Bakit? Yun po ay personal. Kasi doon sa propesya ng Ezekiel ay niluto sa ano? Niluto sa dumi ng tao. Ibig sabihin, it is just personal interpretation or private interpretation. Ngunit dito mga kapatid, dito po pa sa malalalim na mga salita ng Panginoon, dito po natin matunghayan ang tunay na panukala ng Diyos para sa ating iglesia. Kaya dapat po nating pag-aralan. So ito po ay introduction pa lang. Medyo nagsobra po ako, pero ang dugtong po nito ay sa sunod na linggo. Okay? Every Monday lang po tayo sa Present Truth. Pero pasensya na po mga kapatid, nagsobra tayo. Nag-umpisa rin tayo ng late konti, pero sumubra po tayo sa ating time. I hope that you understand mga kapatid, Okay, so dito muna siguro po tayo magtapos. Ipatuloy po natin ito next. Na kung may mga tanong po kayo, actually you can make a group chat na kung may mga tanong po kayo, Sister Veronica, you can make a chat group or whatever para doon natin sagutin kung may mga tanong kayo. At kung kwan din po mga kapatid, kung kulang po yung aking explanation, we will go to another step, another set of days na kung saan ay mapag-aralan po ito. Okay? Any reaction sa ating pag-aaral ngayon? Wala naman. Okay? Nagkasabay po kayo. Sister Kat, Apo. anong ma-comment niyo po na ano pong nag-get niyo sa ating pag-aaral ngayon? Yung mga talinghaga po, akala literal, hindi pala. Oo. Opo. Kaya Kailangan po talagang pag-aralan. Opo. Kaya yung pong yung ating napag-aralan ngayon ay patikim pa lang po yan. Medyo may mas mamalalalim pa po dyan. Kaya sabi doon sa propesiyang yon ay we will be actually subsisting into that butter and honey. Yung mga natira. Yung mga natira sa lupa, ayan po ay during the time of the harvest. Kasi during the harvest po, mapag-aralan pa rin po natin yan na mayroong pong magtitira yung tinatawag nating remnant. The remnant will be those people who will be fed. Sila po ay kakain ng pagkain spiritual na pure. Pure siya na hindi po niluto sa dumi ng tao. Kasi doon sa Ezekiel chapter 4, mayroon po doon na lahat ng katotohanan ay nandoon sa isang vessel. Niluto po siya sa dumi ng tao. Ang ibig sabihin noon, it was cooked or it was interpreted privately. Kaya
ang mga pastor ay mahilig magdebate. Nagdidebate sila kasi private interpretation yan. Lalabas lang yung kung ano ang napag-aralan nila. So yan po yung iniiwasan po natin na we need just to study what the word to the law and to the testimony para kung ano pong sinasabi sa Biblia, yun lang po ang ating ituturo at ibahagi po sa ating mga membro sa iglesia. Okay? Sister Veronica, mayroon po kayong sasabihin? Sige po. Ano po, parang nagkaroon po ako ng advanced knowledge po dun sa masculine po na mag-arrange. Na di Apo. ba po si Ellen G. White po is vision lang sa kanya. Yes, Tas di ba, visionary. Yes, tama po. tas meron pang isang lalaki na yun po yung nagpakain dun sa young cow tsaka sa two sheep. Siya po yung parang talagang magi-interpret ng Amen. parang ganun. Kaya po parang nagkaroon po ako ng, yan po ba yung ano? Okay, yan po ang pag-aralan natin sa sunod. Kung mayroon po pong kayong time, may bakante po kayo, just tell me. Pero ito po yung schedule natin na Monday para at least makakuan po yung iba. Kasi pag mabilis po tayo, baka mabulunan naman tayo ano. So, yan lang muna para may susundan tayo sa next. May homework po kayo. Basahin niyo po ang Sicaraya chapter 4 at saka yung chapter 7 po ng Isaiah na binasa natin kanina. Nandoon po, ipag-aralan po natin yan. Yan po ang homework natin. Para sa sunod na pag-aaral po natin, explain po natin yan. Kung may mga tanong kayo, ipunin nyo lang para sa pagdating ng ating study schedule, ay doon nyo po itanong. Okay? Isulat nyo po kung maaari para hindi nyo makalimutan. Para at least masagot po natin by God's grace ay itry po natin na sagot. Wala naman po akong sagot sa lahat ng mga tanong. God will actually guide us in our study. At we will try to pray and ask the Lord for guidance na lahat ng mga tanong natin ay masagot po mula sa banal na kasulatan. Okay? Amen. Amen. Opo. Okay, Sister Jessel, mayroon po kayong comment man o tanong, reaction? Wala naman po. Malinaw po. Okay, malinaw naman po. Okay, so, salamat po. So sa next natin ng pag-aaral, ipatuloy po natin yon. This is actually going deep, mga kapatid, at handa lang po tayo. Basahin natin yung mga nabanggit kong mga talata. At kung maari, pwede po kayong ilista nyo po yung mga text na ma-prepare o ma-share ko sa inyo para at least mabalikan nyo po, ma-check ninyo kung tama po ba. Kasi I know that you have also to study personally para kung may magtanong sa inyo, ay marunong kayo magsagot. Kasi nandito ay napag-aralan po natin para at least we will grow in our knowledge of the truth. Kasi nandyan po sa ating fundamental doctrines, sa 28 fundamental doctrines of being a Seventh-day Adventist, we need to grow in Christ. That is chapter 11 of our fundamental doctrines as Seventh-day Adventist. Kaya we need to grow. Growing in Christ. So if we are growing in Christ, then our knowledge shall also be growing in Christ. Okay? So salamat sa pagkakataon na kayo'y bukas sa pakikinig. At isulat nyo lang po mga kapatid yung mga question nyo. Pagkisulat lang po at saka pag time po ng ating study, you can open it up or you can just send me the message or tanong ninyo para at least masagot po natin. Okay po. Okay. So, anyone who can offer prayer, voluntary, sino po ang makapag-pray sa ating closing? Ako na po, brother. Sige po. Sige. Okay, let us pray.
Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila niyo sa lahat. At ang tanging nais niyo lang, Panginoon, ay ang ikakabuti ng inyong mga anak. Panginoon, maraming salamat sa aming mga narinig sa hapon na ito. Bagamat ito po ay butter na, ngunit naniniwala kami, Panginoon, na through your Holy Spirit, mananamnam po namin ito. Panginoon, maraming salamat sa mga instrumento, especially Brother Glenn, na inyo pong kinikilos upang ipahayag, Panginoon, ang katotohanan. Panginoon, hiling po namin na sa patuloy na pag-udyok ng inyong banal na espiritu, patuloy din po kami mag-response Yes. para sa gayon, Panginoon, ay wala po kaming masayang na oras sa bawat salita na pwede naming matutunan at bawat salita, Panginoon, na ito po ang dahilan para mag-grow po kami as Seventh-day Adventists. Yes. Panginoon, maraming salamat muli sa araw-araw na ibinibigay niyo sa amin na panibagong pag-asa upang mas higit po namin kayong makilala at masamba. Patawarin niyo po kami sa kung saan man kami nagkasala at nagkulang, kung meron man kaming hindi maintindihan, Panginoon, ipaliwanag niyo po ito sa amin through your Holy Spirit. I-bless din po, Panginoon, ang mga attendees, sila Sister Kat at Sister Giselle, Panginoon, na patuloy din pong udyukan ng inyong banal na espiritu. Amen. Ito lamang po, Panginoon, ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Let the words of Amen. our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Okay, maraming salamat po sa muli Thank you nating po. pagkita. Okay, God bless you all. God Thank you bless po. din po. Thank you po. Okay, bye-bye. Po.